Oh, kasi mag-aano daw, magsisik ng asylum. Oh, kasi daw harassment daw. Harassment ba talaga o yung natatakot sa warrant? Oh, speaking. Kaya kahit ba tumakbo sila sa ibang bansa, hindi pa rin ba sila mahuli? Ay, ito ang problema, mga kababayan. Kahit nasa ibang bansa sila, kahit nasa Amerika sila, pwede silang arestuhin. Bakit? Ito na. OFW na fake news kinasuhan ng NBI. Ito na, mga kababayan. OFW kinasuhan ng NBI. So, Ken, paano katutuo yan na kinasuhan ng NBI yung OFW? OFW yan ha? Ito na, mga kababayan. Buksan natin. PTV News ito. Ito ha, mga kababayan. Wait lang. Ito ha. Ayusin ko lang, mga kababayan. Wait lang. Paparinig ko sa inyo. Ito. Nagsampa ng kaso ang NBI laban sa isang vlogger dahil sa pagpapakalat ng mali at malisyosong impormasyon hinggil sa sinabi ni NBI Director Jaime Santiago tungkol sa mga OFW. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Pagdating pa lang sa NAIA, aarestuhin na namin sila. Mga nandito sa Pilipinas, arestuhin namin. Yung mga nasa abroad, we will file case, hindi na sila makakauwi dito. Gumagalat ang video na ito online na makikita si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago at may caption na, bagong pananakot sa mga OFW. Bakit? Sa iyo ba ang Pilipinas? Ang video, pinaniwalaan ng napakaraming netizen at dinagdag pa ng mga komento. Pagdating pa lang sa NAIA, aarestuhin na namin sila. Pero ayon mismo sa NBI, fake news ito dahil ang video ay isang splice video o cut video mula sa isang press con na kasama si Director Santiago. Dahil ang totoong pahayag ni Santiago ay patungkol sa mga OFW na nagpapakalat ng fake news pero pinutol ng nag-post. Dahil dito, nagsampa ng kaso ng NBI sa Cebu Provincial Prosecutor Office laban sa nag-post ito online na nagngangalang Mary Civil Yamato mula sa Cebu. Pero ayon sa Bureau of Immigration, kasalukuyang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia ang nirereklamo. Binago niya yung video, magaling pagkagawa eh. Binago niya yung splice video yung ginamit niya, nagbago yung pananalita ng director namin, iniba niya yung contents ng interview. Paglabag sa Article 154, unlawful use of means of publication and unlawful utterance, at paglabag sa Article 142 o inciting to sedition, ang kasong isinampa ng NBI laban kay Mary Civil Yamato. Mary Yamato. Ako, biktima din ako sa mga splice video. Napakadami. Naalala nyo, sabi ko, magilit ako pag makauwi si Digong. Tapos pangalawa, sabi ko, naku, nakakatakot, makakapagilit na talaga ako nito kasi sabi ng ICC, makakalabas na daw si Digong, pero pantay ang paa. Nakagarapon. Aba, takot daw ako. Hindi ko daw gagawin kasi makauwi na daw ang tatay nila. Sabi ko, putang ina. Hindi nga mapalabas ng anak, uuwi pa yung tatay. Kinakat-kat-kat din yung video ko, pinagpuputol-putol. Ang sabi, natakot na daw ako. Sabi ko, naghahamon ako, tapos natakot ako. Kailan ba ako naghamon na hindi ko tinupad? Ini-splice din yung video ko. Sabi, natakot na si Kent Garcia. Nagbago na ang isip, binawi na ang sinabi kasi makauwi na daw si tatay. Sabi ko, paano makauwi? September pa mag-umpisa yung final na hearing. April pa lang ngayon. May 5 buwan pa siya. Diba? Tignan nyo, OFW, kahit sabihin ninyo sa akin, na hindi kayo pwedeng hulihin, hindi kayo pwedeng arestuhin kasi OFW kayo, nasa ibang bansa kayo. NBI na mismo nagsabi, pwede kayong ipa-blacklist at ipa-deport. Maria, ano to, apelido nun? Yamato ba? Yamato ba yon? Ito ba yon? Apelido niya? Ang kaso sinampa ng NBI laban kay Mary Civil Yamato. Hanggang sa ngayon,
hindi pa rin naalis na nag-post ng video na ito sa kanyang TikTok account. Mm. Nanindigan ng NBI, nakaisa sila sa pagpapahinto ng pagkalat ng mga peking balita online. Oh, nako. Maria Yamato, burahin mo na yan kasi hindi daw binura hanggang ngayon. Sabi ng NBI dito sa PTV News. Oh, PTV News yan ha. Oh, klarong-klaro ha. Hindi fake news yan, NBI. Kayo mismo kinuntin ko dyan, hindi fake news yan. Nako, sabi ko sa inyo, kahit nasa ibang bansa kayo, kahit OFW kayo, wag kayo basta-basta mag-post ng fake news. Kasi bakit? Ito advice ko sa inyo sa mga OFW yung DDS. Ha? Alam ko naman na OFW kayo, pero bobo pa rin kayo. Sorry ha, to say, mga DDS na OFW, hindi porket supporter kayo ni Digong, hindi porket supporter kayo ni Digong, hindi kayo matutulungan ni Duterte. Huwag kayong mag-post ng basta-bastang balita na fake news. Katulad nung pinakalat ninyo, si Digong nasa Davao na daw nung birthday. Tapos ang nilabas ninyong video, yung mga luma niyang video sa Tacloban Airport. Itigil nyo yan. Hindi kayo matutulungan ni Sara Duterte at ni Digong Duterte dyan. Kapag kayo nakulong, walang Duterteng tutulong sa inyo kasi mas unahin nilang sarili nila kaysa sa inyo. Wala kayong pakinabang sa kanila kaya hindi kayo tutulungan. Example na natin dyan. Yung mga nakulong na 17 Pilipino sa Qatar. Ni minsan ba may anino ni Sarang tumulong sa inyo doon? Wala. Si BBM pa rin ang tumubos sa inyo doon. Di ba? Tigilan nyo yan. Di ba? Anong gusto mo? Pagbabago gusto namin. Kung gusto nyong pagbabago, di bang pakulong kayong lahat, mabuwakan ng ina nyo pala eh. Inadvisean lang kayo. Ilang beses kayong naglabas ng mga fake news. Kayo ang napapahamak, pero ni minsan walang Duterteng tumulong sa inyo. Tapos ngayon, magko-comment ka dyan, gusto niyo yung pagbabago, di mag-fake news kayo, tangina nyo pala eh. Yeah? Inadvisean na kayo kasi alam ko mga bobo kayo eh. Mga tanga-tanga kayo, uto-uto kayo, inutil kayo. Sigaw kayo ng sigaw ng Duterte. Si Duterte nga hindi makalaya, tapos kayo gagawa kayo ng mali. Tapos pag nakulong kayo dyan, na-deport kayo, sisihin nyo si BBM. Ay puki ng ina nyo pala eh. Tang-ina nyo pala eh. Buwakan ng ina nyo pala eh. Yeah? Buang pala kayo eh. Hayop pala kayo eh. Mga bobo pala kayo eh. Diba? Tanga pala kayong buwakan ng ina nyo eh. Diba? Inadvisean kayo na itigil nyo yung kakapost ninyong Facebook na mga fake news sa TikTok, sa YouTube, tapos sasabihin nyo gusto nyo pagbabago, di magpakulong kayong lahat pala eh. Diba? Magpakulong pala kayo para alam ko namin sa inyo. Gusto nyo pagbabago, di mag-post kayo ng fake news. Tignan natin pag nakulong kayo kung hindi ba magbago ang buhay nyo. Dating OFW, nakulong, ay nagbago nga naman talaga ang buhay. Di ba? Inadvisean kayo. Kasi ang bububo ninyo. Tapos sabihin ninyo, anong pakialam mo? Gusto namin ng pagbabago? Di baguhin mong buhay mo. Dati kang OFW, kuskus tae, pero nagsahod ka. Tapos ngayon nakulong ka, ultimo tae, hindi mo na makuskus. Diba? Bago pa lang gusto ninyo, di magpakulong kayo, mag-fake news kayo. Tangina nyo pala eh. Mabubo pala kayong DDS eh. Tingnan nyo, hamunin ko kayo mga DDS. Magpakamatay kayo, tignan ninyo kung may Sara Duterte at Digong Duterte pupunta sa burol ninyo. Example lang. Tignan natin kung talagang mahal kayo ng mga Duterte. Magpakamatay kayo. Buong pamilya, sinong DDS dyan na buong pamilya support kay Duterte? Sabay-sabay yung gilitan liig ninyo. Tignan natin kung bibisitahin kayo ni Sara at ni Digong. Tignan natin, para mapaniwalaan natin na mahal kayo ng mga Duterte. Sinong DDS dyan na gustong magilit sa liig at magpakamatay na isang buong pamilya? Tignan natin kung bibisitahin kayo ni Sara at ni Duterte. Para mapatunayan ninyo na mahal talaga ni Sara at ni Digong ang mga DDS supporter nilang bobo. Di ba? Try ninyong magilit sa liig. Sabay kayo, buong pamilya. Kung ang isang pamilya nyo, composed of 10 person, kayong lahat 10, sabay-sabay kayo magpakamatay dahil mahal nyo si Duterte. Tignan natin kung bibisitahin kayo ni Duterte. Tignan natin kung magpapakita sa anino nila. Maskin utot man lang o tinga na lumilipad sa bunganga nila. Di ba? Try nyo magpakamatay. Para maipakita ninyo na talagang mahal kayo ni Digong, pupuntahan kayo. Kasi DDS kayo, di ba?
Try nyo. Gilitan nyo leeg ninyo. Tapos hintayin namin na mag-live yung kapitbahay ninyo na, yung buong DDS family doon, na supporter ni Digong, na sabay-sabay nagpakamatay. Bibidyuhan kayo. Ako pa, ituro nyo muna yung lugar ninyo bago kayo magilit. Bibilhan ko pa kay kabaong 10. Tulungan ko kayo kabaon. Antayin ko sa burol ninyo kung may Sara Duterte at Digong na pupunta sa burol ninyo na DDS supporter kayo. Hinahamon ko kayo mga DDS. Yun nga lang sa Qatar, 17 ka Pinoy na huli doon. Hindi nga kayo binisita eh. Di ba? Try ninyong magilit sa sarili ninyo. Buong taga Davao, magilit kayo. Tignan ninyo kung may Digong na uuwi. Hamunin ko kayo yung mga taga Davao na DDS. Na supporter ni Digong. Sabay-sabay kayong magbigti dyan. Sabay-sabay kayong maggilit. Tignan natin kung may Duterteng uuwi. Putang ina nyo pala eh. Paniwalang-paniwala kayo sa mga fake news ni Harry Roque, Maharlika at ni Sara eh. Na uuwi na si Duterte eh. Putang ina, sila nga mismo, di nila mapauwi eh. Di ba? Try nyo. Sabay-sabay kayong magpagilit sa leeg dyan. Lahat ng mga taga Davao na mahal si Duterte. Tignan natin kung may Duterteng uuwi. Di ba? Try nyo. Hamon-hamonin nyo kung magilit. Ba't hindi kayo magilit? Subukan niyo magilit lahat kung may Duterteng uuwi. Diba? Mag 40 days na lang kayo, wala pa rin Duterteng uuwi. Diba? Mag 1 year anniversary na lang yung pagkamatay ninyo, wala pa rin Duterteng makauwi. Kung uuwi man si Digong, pantay ang paa, nakagarapon. Dalawa lang yan. Diba? Kung talagang mahal kayo ng mga Duterte, subukan yung magpakamatay sabay-sabay. Tignan natin kung may Duterteng pupunta sa inyo at magpakita. Di ba? Kung walang anino man lang, maskin utot ni Sara na magpakita sa inyo, ibig sabihin, ginagamit lang kayo. Di ba? Kung talagang mahal nyo si Duterte at tanga kayo, sige, magbigti kayo, magpakamatay kayo para makauwi si Duterte. Yeah. Kasi tanga kayo, di ba? Uto-uto kayo, di ba? Mga bobo kayo ng mga DDS, di ba? Magpakamatay kayo. Tignan natin kung may Duterteng uuwi. Utot ninyo. Yeah? Tignan nyo, ultimo mga fake news, pinaghuhuli na. Tinulungan ba ni Sara? Sinagip ba ni Sara? Umuwi ba si Digong? Wala! Nga! Ang ina nyo pala eh. Mga DDS kayo, mga bobo kayo eh. Hina-high blood nyo yung katawan kong Barbie. Kakapa-stem cell ko lang. I am 70 years old. Yeah. Naabutan ko yung panahon ng hapon. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Di ba? Ilang garapon na na-stem cell ang ininom ko. Kaklase ko si Madam Melde. Yeah. Hindi nyo ba alam na ako ang pumirma kay Adolf Hitler? Kaya hindi na siya bumalik sa Pilipinas? I shall return. Hindi na siya bumalik. Sabi ko, pauwiin mo muna si Digong bago ka bumalik. Namatay naman siya doon. Yeah. Speaking of fake news na hinuli or kinasuhan ng NBI itong